lahat, ang aming munting presentasyon ay isang ilustrasyon na pinamagatang Paglalakbay Patungong Langit, ang simbahan bilang boses ng pagmamahal sa mga bagong mananampalataya. Sa bawat biyahe, may iba't ibang klase ng pasahero. May mga excited, selfie dito at selfie doon. May mga late pa rin kahit boarding time na. Bilis! Ngunit, sa flight na ito, may espesyal na pasahero. May isang mag-ina. Espesyal dahil ang anak ay may kakaibang sakit, kondisyon ng pagkalito at pagkalito. Attention please. Please do not smoke in the terminal building. Smoke. Nay, matutulog ko na ako. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard Christian Airlines, Flight 68A. In just 5 minutes, we will begin our journey patungong langit. Sa kalagitnaan ng flight, kalmado ang lahat. Tahimik ang paligid. Habang tulog ang anak, tumayo ang ina at pumunta sa banyo. Ngunit, pag-alis ng ina, biglang nagising ang anak at sumumpong ang kanyang kondisyon. Nasaan ako? Nasaan ako? Miss, kalma lang. Sino kayo? Huwag na ako hawakan! Sino kayo? Hindi! Nasaan na kayo? Dito! Kayo! Anong pinagbubulong-bulungan niyo dyan? Katulad ng anak, ang mga bagong Kristiyano, sila ay naguguluhan at nawawala sa simula ng paglalakbay sa kanilang pananampalataya. May takot, duda, at pagkalito. Bago sa kanila ang lahat, ibang-iba ang salita, ang awit, at ang pagsamba. At hindi nila agad maintindihan ng mga Kristiyano nagmamalasakit lang sa kanila. Sino ako dito? Sino kayo? Bitawan niyo ako! Hindi ko kayo kilala! Bitawan niyo ako! Sino ka? Sino ka kilala? Ba't mo ako tinitinin dyan? Hindi ko kayo kilala! Kayo! At bilang tagapangalaga ng mga bagong mananampalataya, katulad ng ina, patuloy natin silang pinapaalalahanan, sinasamahan, para maramdaman nilang hindi sila nag-iisa at aalalayan natin sila. Kahit paulit-ulit, kahit minsan, tayo ay nasasaktan. Ano ako dito? Sino kayo? Hindi ko kayo nakilala! Hindi ako bagay dito! Huwag mo na hawakan! Gaya ng anak na ito, ang mga bagong Kristiyano ay hindi rin dapat binibigla, pinipilit o minamadali. Dahil ito ay maaaring mas magdulot ng takot, pangamba, at maaaring paglayo mula sa pananampalataya. Sila ay nangangailangan ng pangunawa, pagkalina, at panalangin. Sinubukan ng ina na patahanin siya at ipakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang paboritong awit. Ngunit sa ingay ng paligid at kalituhan ng damdamin, hindi narinig ng anak ang tinig ng ina. Minsan, kahit gaano man natin ipakita ang pag-ibig natin sa mga bagong mananampalataya, kung iisang boses lang ng pagmamahal ang kanilang maririnig, hindi na ito masyadong mararamdaman. Tuloy pa rin ang ina sa pag-awit. Nakita ng flight attendant ang ginawa ng ina at sinabayan din niya ito ng pag-awit at sumunod ang lahat ng pasahero.
Unti-unting nawala ang kanyang takot at siya ay kumalma. Naramdaman ng anak ang pagmamahal, hindi lamang mula sa isa, kundi mula sa lahat. At sa pagmamahal na sama-samang ipinakita, naalala niya kung sino at kung nasaan siya. According sa Hebrews 10:24, and let us consider one another to provoke unto love and to do good works. I-provoke natin sila sa pag-ibig. Kapag isang boses lang ang nagsasalita, mahirap itong marinig ng bagong mananampalataya. Ngunit, kung tayong lahat bilang simbahan ay sabay-sabay na aawit ng kabutihan, magpapakita ng totoong pagmamahal at pagtanggap, mas madali silang makakasabay sa ating paglalakbay patungo sa Diyos. Ang pag-aalaga sa kanila ay hindi lamang tungkulin ng isa, kundi misyon ng buong katawan ni Kristo. Nawa, ang boses nating lahat ay maging boses ng pagmamahal na maririnig ng mga bagong mananampalataya. Ito po ang Young Mom Class. To God be all the glory.